Nagpaplano ka bang magnegosyo at binata ka pa? Huwag ka muna mag-aanak mga kanegosyo. Ito, tapusin mo tong video na to. Ito yung pinaka best advice sa lahat ng binata ngayon na nagbabalak or nagpaplano pumasok sa mundo ng pagninegosyo. Ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ. Bilang negosyante, meron akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Tunay na negosyo lang, tulad ng sari-sari store, barbecuean, bilyaran, rental. Kwento ko lang mga kanegosyo. Nung nagsimula akong magnegosyo ng sari-sari store, way back 2015, wala pa akong anak. Hanggang ngayon mga kanegosyo, wala pa rin akong anak. Binata pa rin ako. Ang na-realize ko sa mundo ng pagninegosyo, una, long term ang business bago ka maging successful dito. Pangalawa mga kanegosyo, sobrang hirap magnegosyo kapag may anak ka na or may anak kang binubuhay. Okay lang malugi mga kanegosyo kasi normally, at hindi pwedeng hindi ka malulugi kapag pumasok ka sa mundo ng pagninegosyo. Kumbaga prerequisite yan mga kanegosyo. Kumbaga parang sa college, hindi ka gagraduate ng college kapag hindi mo nakuha tong subject na to. Prerequisite na bago ka magtagumpay sa pagninegosyo, kailangan mo makaranas ng pagkalugi. At mahirap malugi kapag may anak ka na mga kanegosyo. Bakit? Kung binata ka pa, pag may anak ka na mga kanegosyo, wala na tayong magagawa dyan. Ang kinakausap ko dito yung mga binata pang nagpaplanong gusto pasukin yung mundo ng pagninegosyo. Kung binata ka pa at wala ka pang anak, advantage mo na yan mga kanegosyo. Kahit malugi ka ng ilang paulit-ulit sa pagninegosyo, makakabalik ka pa rin. Kahit malubog ka pa sa utang, as long as maayos, wala kang nilolokong tao, kahit malugi ka, okay lang. Pero, ang hirap makabalik mga kanegosyo kapag may anak ka na. Kasi automatic kapag nalugi ka, may pinapakain kang bata or anak, kailangan mo agad maghanap buhay. Kasi, kung binata ka, halimbawa nalugi ka, pwedeng naman kumain ka lang isang beses isang araw. Ikaw lang naman magugutom. Pwede kang makitira sa magulang mo. Pero kung may anak ka na mga kanegosyo, hindi mo pwedeng sabihin sa anak mo na wag muna tayong kumain kasi nalugi si tatay. So, mas mahirap na makabalik sa mundo ng pagninegosyo kapag may anak ka at nalugi ka. Kasi may binubuhay ka ng anak tsaka asawa or pamilya. Okay lang kung may girlfriend ka ngayon, fiancé pa yan, as long as wala pa kayong anak. Makakabalik ka pa rin sa mundo ng pagninegosyo. Pero ang hirap magnegosyo tapos nalugi ka at meron kang anak. Sobrang daming mga negosyante ngayon na makikipagpalit sa posisyon mo kung binata ka pa. Ipagpapalit nila yung posisyon nila sa buhay na gusto nilang bumalik sa pagkabinata na wala pa silang responsibilidad. Kung gusto mong pumasok sa mundo ng pagninegosyo, pinaka best advice, huwag ka muna mag-aanak. Dahil automatic sa pagninegosyo, malulugi ka. At napakahirap malugi kapag may pamilya ka mga kanegosyo. Girlfriend, okay lang yan. Kahit iwanan ka ng girlfriend mo. Tsaka mga kanegosyo, okay lang mag-asawa sa lalaki ng late 30s kasi yun naman talaga yung prime age natin. Kumpara sa babae na ang prime age nila 18 to 25 lang. Ang prime age ng lalaki sa 30s to 48 years old. Mas wise na tayo mag-isip niyan, mas emotional, control na natin yung sarili natin, mentally,
finances natin, tsaka spiritually. As long as naayos natin yung physical health natin, fit tayo, may magkakagusto at may magkakagusto pa rin sa ating babae, mga kanegosyo. Tsaka hindi naman tayo yung nagbubuntis eh. Sa babae, mas problemado sila kapag umabot na sila ng 30s. Kasi mahirap na silang manganak, mabuntis. Nasa study po yan. Kaya wag ka magmadali, mga kanegosyo. Bilang negosyante, wag ka muna mag-aanak kung binata ka pa at nagbabala ka pumasok sa mundo ng pagninegosyo. Ingat tayong lahat. Peace.